para sa Kanya. Yan po mga kapatid. Ito po, dito natin yan kinuha sa Colossians chapter 1 verse 16. For by Him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by Him and for Him. So, isa po yan sa mga memorize namin sa Bible School. At nagpapakita yan mga kapatid na meron lang po talagang iisang lumikha sa bawat isa po sa atin. At yung lumikhang yan, ginawa niya lahat ng mga bagay para sa Kanya. Amen? Para sa ating Panginoon. So, technically speaking mga kapatid, lahat ng meron po tayo ngayon ay galing sa ating Panginoon at pagmamay-ari po ng ating Diyos. Naniniwala po ba tayo dyan? Na lahat po ng meron tayo ngayon, lahat ng katagumpayan na meron tayo ngayon, lahat ng inaari natin ngayon, ito po ay pagmamay-ari lahat ng ating Panginoon at para sa ating Panginoon. Sa mga makitid na kaisipan, bakit para sa Kanya lahat? Diba? Isip tayo, bakit ganyan ang Diyos nyo? Kinakamkam lahat. Bakit ganyan kayo sa inyong church? Bakit ganyan sa pananampalataya? Bakit ganyan ang turo nyo? Na ang lahat ng meron tayo ay dapat ialay sa ating Panginoon. At wala po akong nakikitang mali doon. May nakikita kayong mali doon mga kapatid? Di ba sa mga sariling isipan, nag-iisip tayo, bakit ko ibibigay ito sa Panginoon? No? Bakit hinihingi yan ng ating Panginoon? Kaya sa atin, bilang mga mananampalataya, minsan may mga simpleng bagay ay may katanungan po sa hindi mananampalataya. Kaya magpasalamat po talaga tayo sa ating Panginoon dahil sa mga maliliit na bagay, maliit o malaking bagay, lahat po yan ay naiintindihan at ipinapaunawa sa atin ng ating Panginoon. Kaya sa mga taong nakakaunawa, sa mga mananampalatayang nakakaunawa, hindi po mahirap na ibigay ang buhay sa ating Panginoon. Dahil alam naman natin na lahat ng meron po tayo ay galing po sa ating Diyos. Amen. Amen po ba? Kaya sabi po dito na lahat po, all things created, lahat ng nilikha sa langit at sa lupa, nakikita at hindi nakikita, ano po, yan man ay mga matataas, mga kapatid, thrones, dominion, principalities, kapangyarihan man, lahat po yan ay nilikha ng ating Panginoon. Siya ang lumikha, ano po, dito, by Him. Hindi sinabi by them. By Him, iisa lang po ang lumikha at para sa Kanya ang lahat ng bagay. Tatanungin natin mga kapatid, nagtatanong sa atin, ibig sabihin, Pastor, yung mga masasamang bagay ay nilikha rin ng ating Panginoon. Yung karamdaman, nilikha rin ng ating Panginoon. Yung mga kalamidad, nilikha rin ng ating Panginoon. Lahat pala ng bagay, nilikha ng ating Panginoon. Ano pong sagot po natin dyan? All things work together. Pero ang pinakamadaling sagot dyan, mga kapatid, nilikha ng ating Panginoon dahil may purpose ang lahat ng bagay. Amen? In-explain ko po yan sa kanila nung nasa Sowers kami, nandun sa Sister Annie. Ilang batch na mga kapatid ang naturuan ko na, amen, na yung mga masamang bagay at yung mga mabubuting bagay ay nilikha yan ng ating Panginoon. At yan po ay cause and effect. Kapag patay ang ilaw, madilim. Yes. Hindi mo pwedeng gawing patay ang ilaw, maliwanag pa rin. Yes. Yan ay positive and negative na hindi pwedeng pag laging merong opposite. Laging merong kabaliktaran ang buhay, mga kapatid. Kapag maganda ang buhay, masaya. Kapag mahirap, malungkot. Talagang dumadaan po yan at kailangan po yan. May isa po akong nakitang documentary. Nanonood ko yung documentary ni Arclight sa Facebook. Si Arclight yun ay nagtuturo siya.
mahilig ako sa mga ganun, yung mga informative na mga videos. Ang sabi diyan, paano kapag ang Pilipinas ay walang bagyo? Magsasaya ba ang Pilipinas? Arclight, yung page nila yun. Nanonood ako sa mga ganun mga kapatid. At mahilig kasi ako sa para marami akong alam, pero may tukoy. Mayroon yung marami kang alam, wala ka man tukoy. Ano po? So, ang nagagamit ko, kaninong lolo talaga ito? Kanino ba ito nadalaw kay Aliner? Amen. So, sabi dyan, paano pag ang Pilipinas ay walang bagyo? Sa una, halimbawa, ngayon, nag-announce sa Pag-asa na ngayon pong 2025, walang bagyong dadating. Ang mga tao, dahil nga tayo po ay sanay at alam natin kung ano yung nangyayari kapag may bagyo, magsasaya sa una. Ang sabi diyan, magsasaya po sila sa una dahil wala ng bagyo, wala ng kalamidad. Ano po, na dadating dahil nga payapa na ang panahon sa buong taon ng 2025. Pero ang sabi doon, ang catch po doon mga kapatid, kung walang bagyong dadating, magkakaroon ng sobrang tagtuyot. Madalang ang ulan pati. Madalang, wala nga pong ulan. Ano po? Dahil nga po tayo ay malapit sa equator, ano yun po yung mga kapatid? Medyo may science tayo. Mahirap maging pastor minsan, nagiging teacher. Bagay, gano'n naman talaga. Ano po? So, tayo po ay malapit sa equator o sa gitnang bahagi ng Earth. So, sa gitnang bahagi ng Earth, mga kapatid, dyan po ay mainit. Kapag medyo napataas ka ng may snow. Kapag napababa ka, may snow din. So kasi nga po yung explain naman. Yung araw, naikot yung axis mga kapatid, may axis ang Earth. Yung nasa gitna, yung tinututukan, yung po yung mga maiinit na lugar. Ano, tropical countries. So meron lang po tayong dalawang season. Dry season and wet season. Sa ibang lugar, ay merong 4. Yung may taglagas, merong spring, winter, ayan. So, alam natin yan mga kapatid. So, sabi dyan, kapag wala na yung bagyo, mga kapatid, yung bagyo pa lang yan, kahit gaano kalakas yan, nakadesenyo po yan para sa natural cycle. Kasi kapag nagkaroon ng abnormal cycle, mga kapatid, halimbawa, walang bagyo na dumating, magkakaroon ng matinding tag-init. Magkakaroon ng matinding tag-init kasi hindi matutubigan yung mga lupa na dapat matubigan. At ganoon din, yung mga puno, ayan po ay madilibing matuyo. Alam niyo po mga kapatid na yung mga punong yan ay nakadesenyo para sa mga bagyo. Hindi lang shield para sa atin mga kapatid, maging sa kanila ay healthy po yung bagyo kahit tumutumba sila. Kasi ang sabi diyan, sa tuwing tinatamaan niya ng bagyo, yung mga sanga-sanga pong ng mga bulok na natatanggal at mas lalong yumayabong. Kaya ang bagyuhing lugar, mas mayabong po ang kanilang mga halamanin po doon. Kasi lagi po silang nauugog, nasisira, natatanggal yung mga sirang mga branches. Nahihirapan na rin ako sa Sarah, nahihirapan na rin ako mga pala sa Manila Kailangan laging English Yung kanilang mga sanga, ay nalalaglag. Yung mga sira ng sanga ay nalalaglag. Dahil sa bagyo at sila po ay nadidiligan. Yung kanilang mga ugat ay nauuga para mas lalo silang lumalim. So makita ko po dito mga kapatid, kaya pala kailangan ng bagyo sa buhay ng isang tao. Kailangan pala ng pagsubok sa buhay ng isang tao. Malakas na pagsubok, mahinang pagsubok, lahat ay beneficiary. Tayo mga kapatid, benepisyo ng lahat sa atin. Dahil sa pagdaan ng mga iba't ibang klaseng pagsubok mga kapatid, mas lalong lumalalim po tayo. Depende po sa klase ng puno. Depende sa klase ng pananampalataya. Kung mahinang puno ka, matutumba ka. Pero kung ikaw ay matatag na puno, malalim ang iyong ugat, kahit ano pang mga kapatid na sitwasyon dumating bagyo ng buhay natin, na dumating sa atin, mas lalo tayong lumalalim at mas lalo tayong nagiging matibay. Kaya pala mga kapatid, yung mga matatandang
yung mga matatandang hindi tao, yung mga puno, ano po, ano po, sa tinagal-tagal na mga bagyong dumaan po sa kanila, lumalawak at lumalawak po yung kanilang mga ugat. Kasi lumalambot ang lupa, then na nagkakaroon pa ng space, lumuluwag, at yun po yung nagiging grow nila, doon sila nag-grow mga kapatid, sa mga puwang na dahil sa mga bagyo na dumadating. At ganoon din po pala sa pananampalataya, na kaya pala lahat ng bagay na create ng ating Panginoon ay pakipakinabang sa bawat isa po sa atin, dahil yan ang magpapalago sa atin. Kaya tingnan niyo po mga kapatid, yung mga matatagal ng mananampalataya, inugatan na sa mananampalataya. Years! Years in the making. Talagang ang mananampalatayang matitindi ang years yan eh. Hindi yan basta overnight nade-develop. Talagang yan, taon, ang binilang taon talaga, iba't ibang klase ng pagsubok. Kaya tingnan niyo yung mga matatagal na sa pananampalataya, kapag may pagsubok, kahit gaano ng hirap ng pagsubok, nakakapit pa rin sa pananampalataya. Sa una lang pala yun masakit. Yes, amen. Sa una lang pala po yun mahirap, kasi magpapaugat ka pa. Tama po ba yung mga hampas-hampasin ka ng bagyo, ng buhay na ito? Pakanta ka ng gulong ng palad. Pinaikot-ikot ka kasi gulong ka eh. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Ano po? Yung pala ay parte po ng buhay ng isang tao. Yes. Lahat pala na nangyayari sa atin, sabi ng Roma, amen, lahat pala yan ay may purpose. Lahat pala na may hirap, masaya, at nakakalitong bagay na dumadating po sa buhay po natin ay kapakipakinabang sa bawat isa sa atin. Kaya talo yung laging umaayaw. Amen. Talo yung laging sumusuko. Talo yung laging tumatakbo sa mga ganyang klase ng pagsubok. Bakit? Kasi hindi sila lalago sa ganyang bagay. Amen. Sa buhay po natin. Kaya kung ano man ang meron po tayo, yung mga accomplishment, lahat po ng meron tayo, mga bagay man itong material, physical, katalinuhan, intelektual, spiritual, lahat po yan ay galing sa ating Panginoon. Dahil binigay po yan sa ating ng Panginoon, kaya kailangan ibalik natin sa ating Diyos. Amen. Praise God. Amen? Aminin po natin o hindi, lahat ng pagmamay-ari natin, galing po yan sa ating Panginoon. Admit it or not, kay Lord lahat po yan. Sino dito yung hindi pa all in? Hindi pa desidido na, hindi ito kay Lord. Buhay na. Kagagawan ko to, kagagawan mo yan. Kapag yan ay nakasama sa iyo, kagagawan mo talaga yan. Amen? Kaya tama-tama yung mga natin, yung sa devotion, Sunday school, mga kapatid, kailangan natin mag-level up. Amen. Mahirap yung hindi nagle-level up sa pananampalataya. Sakitin yun. Tama po ba? Amen. Parang tahimik nyo. Pinag-iisipan ko. Pinag-iisipan o nagagalit na kayo sa akin? Come on. Kana. Sabi ng mga Bisaya. Kana. Ang sabi mga kapatid na, si Pastor Robert ay nag-ano po yan. Pastor Robert Rosel. Siya po ay nag-pioneer sa payatas. Payatas napakabango. Nung araw po nila. Ano po? Alam natin yan, natin yung Smoky Mountain. Sabi dun mga kapatid, dahil ako noon, ay bata pa, naglalaro ako. Sinasaway ako ni nanay. Sabi sa akin, huwag ka dyan sa putikan. Tapos, putik, madumi mga kapatid, mabait akong bata noon eh. Hindi ako malipot. Kung saan pumunta, akyat doon, akyat dito. Kasi yung lugar namin, nakapunta sa San Ani doon. Marami doon puno. Gubat kasi yun eh. Malapit sa amin doon. Sabi niya, sinasaway ako. Sabi niya, tatay, pabayaan mo. Pabayaan mo lang. Kasi ang nakita nga niya mga kapatid, na nakita niya, doon nga sa Smoky Mountain eh. Hindi punong inaakitan, mga basura. Buhay man ang mga tao. Ang lalakas ng mga bata, hindi sakitin. Silangaw-langaw pa yung mga pagkain nun.
Huwag naman sana umamatay sa ganyan. Ano? Tinaanan. Para magkaroon tayo ng mga antibodies na mas malulupot. Mga antibodies ng mga muscles. Mga ano yan. Yung mga matitindi. Kasi lang sila. May mga kilala ko mga kapatid na grabe yung alaga. Kung kailan inalagaan, kung kailan inalagaan, saka nag-isakitin. Yes, tama. Nung mga pinapabayaan, abay, matitindi. Thank you, si May kilala ako mga kapatid, kilala si Sister Ani, kilala si Sister May po, ano. Yung mga bata, yung mga kapatid, mga anak, ilang taon pa lang mga kapatid, may baby yun, nahuhulog sa mga ano, para paggamit lang. Wala lang. Baby, nalalaglag doon sa lamesa. Ikaw na lang ang magugulat eh. Ikaw na lang ang mangangamba. Buhay man ngayon. Para si Pedro lang kasi. Matitiro din naman nag-isip. Ano? Makulit lang sila, pero buhay din. Mga dalagat binata. Ako, tapos ano eh, yung ano na ilang taon pa lang yun, parang grade 1 yata, nagsasaing na. Si Pedro. Kasi yung nanay, mahilig mag, ano ba, yung tatay kasi driver ng truck. May sige laging wala. Sister May, mahilig mag, ano siya, maghayo. Mahilig siyang hayop, Bible study, naiiwanan yung mga ano, yung mga anak, buhay man din. Ano mo, nagsasain ng kanila, marunong magprito, ilang taon pa lang, elementary. Amen. Tapos may mga nakikita naman ako, ay, ilang taon na mga kapatid, hindi pa marunong magsain, susukat lang. Kung hindi hilaw, meron akong kilala mga kapatid, nagsaing. Ay, gigil ako. Nagsaing mga kapatid, umaamoy na. Pagbukas ko, walang tubig. Yung sasaing ka na, walang tubig. Ano ka, maggagawa ng kape? Nung noon pa mga kapatid, wala pa masyadong blessing. Sinusubok-subok pa sa pinansyal. Kung gusto namin ng kape, meron tong medyo sirang ano, medyo magagato ng kawan, ano yun? Kaldero, yun, lalagyan ni nanay ng bigas, tapos susunugin yun. Yun na yung kape namin. Yun ang kakapihin namin. Sarap yun, kaso ang hirap linisin mo. Pinagsunugan. Ano po, Brother Eddie, may sunugin kasi kukuskusin mo na naman yun. Experience din. Na-experience na. Buti kung may liha, hindi po liha ang gamit namin eh, yung sa dahon. Upli. May upli doon, malapit kami sa bangbang nun eh. Sa ano, kukuha ng upli, kukuskusin mo yun. Ayaw kong gumawa nun. Gusto ko lang kakapi, yung maglilinis, ayaw. Ano? Tapos, ang nangyari mga kapatid, may mga kilala ko talagang ilang taon na, ay, takot sa mantika. Hindi makapagprito kasi tatalsikan. Takot sa mantika. Hindi, wala mga kapatid, wala talaga. Tamad lang. Hindi, masyadong na baby. Nasa magulang din minsan. Yes. Aminin nyo at hindi, nasa magulang din. Yes. Kapag ang magulang ay disiplinado, disciplinary, mga kapatid, ano, hindi yan bibibihin. Nag-iisip po ba kayo? Mga responsableng mga magulang po, no? Pasensya na kayo. Mga responsableng mga magulang, tinuturuan yan, bata pa lang. Yes. Hindi na yung binibaby na parang ano, lahat ay garga-garga, hila-hila kung saan. Kasi once mga kapatid na yung batang yan, bata pa lang, na ipakilala mo na ang responsibilidad, lalaki ang responsableng tao. Amen. Yes. Kaya ko na, baka ako yan. Baka ako ipag-pray nyo na ng kakaibang prayer. Tinatamaan. Hindi. Tunay lang mga kapatid, huwag tayong magpalaki ng batang o huwag tayong magpalaki ng anak na tayo ang mamumroblema paglaki. Mas maigi pang mamroblema tayo ng bata pa kasi dinidisiplina natin kaysa disiplinahin natin sila na merong edad na. Mas mahirap po yun. Yes. Oh, nananagot na. Minsan, ikaw pa ang mali. Oh. Kaya nasusura ko minsan mga kapatid, yung mga batang sinasagot-sagot. Nagagalit sa ano, sinasaktan ng magulang. Hindi, kasi ako lumaki ako sinasaktan ng magulang.
Pero yung bata pa lang, mga kapatid, grabe ng managot. Kahit hindi ako yung magulang, gusto kong pitikin yung bibig. Gusto kong paluin. Kahit hindi akin, mga kapatid, nagigigil ako minsan eh. Yung panyo ko talagang ano na. Sige lang, Pastor, tuloy-tuloy. Oh, kahit kilala. Tama po ba, mga kapatid? Sa mga magulangin po dyan. Amen. Hanggat bata pa yung ating mga anak, ano po, ipakilala na po natin yung responsibilidad. Kung paano maging responsable, mga kapatid. Kasi dadating ang araw na hindi na natin yan matuturuan paglaki. Amen. Amen po ba? Amen. Ay, naku. Papasok pa nga pala ako sa pagiging magulang. Wala pa akong anak. Pero yan po yung katunayan. Reality po yan. Yes. Kahit hindi ka magulang, kapag ikaw ay pinalaking mulat sa responsibilidad, makikita niyo po yan. Pero kapag pinalaki kang spoiled, Panis. mga panis, mga spoiled brat, lahat ng gusto ibibigay. Ako yung mga kapatid, ako yung medyo naiibahan sa mga ganyang magulang. Ano po? Na sila yung magulang, ang nasusunod ay anak. Wala naman pong problema kung mabait yung bata eh. Di bigay mo yung gusto. Pero kapag kasama na ng ugali, galit na sa'yo lagi, wala ka namang ginagawang mali. Tapos parang baliktad eh. Yung magulang ang sumusunod sa anak. Inaayaw na. Paglaki nun, ganun pa rin yan. Nagpapalaki. Amen. Nagpapalaki. Sabi nga ng mga fathers, Nagpapahinang sa... para nga nagpapalaki ng ano eh. Paglaki, hindi niya na po yung madidisiplina. Ano po? Mahirap na. So lahat ng meron po tayo, ng pinagdadaanan po natin yan, nasa sa atin din po. Kung paano natin gagawin o paano natin ma-develop, kung paano tayo mga kapatid. Kasi may mga pagkakataon naman na kahit na yung responsibilidad ng magulang ay ginampanan niya, yung anak ay pasaway pa rin, nasa anak na ang problema. Pero hanggat bata pa mga kapatid yan, responsibilidad po natin yan. Hindi po natin pwedeng isisi sa bata. Amen? Hindi natin pwedeng isisi sa bata kung pagbata pa siya. Doon pag lumaki na siya, yun, pwede nating isisi sa kanya. Pero kapag bata pa yan, sa atin talaga ang tapo ng sisitunan. Paglaki, kung ano po siya sa kanya paglaki. Ano po, kasi minsan may mga pagkakataon na gusto namang sumunod ng bata, hindi lang nararamdaman yung pag-ibig ng pagdisiplina. Amen, kasi kapag magdidisiplina tayo, samahan natin ang pag-ibig. Ang bata, susunod po talaga yan. Labag sa loob at bukal sa loob, susunod po yan. Pero mas maganda na maiparamdam natin yung pag-ibig natin. At the same time, level balance tayo sa disiplina. Amen. Walang problema. Biblical po yung pamamalo. Amen. Amen. So, aminin natin na hindi, mga kapatid. Lahat ng meron po tayo, yung intellectual, spiritual, accomplishment, material, lahat ng meron po tayo, ito po ay pagmamay-ari ng ating Panginoon. At hindi po natin pwedeng ipagdamot sa ating Panginoon dahil kung ano yung meron tayo. Mahirap pong magdamot sa ating Panginoon. Alam niyo po ba yan? Kapag nagdamot tayo sa ating Panginoon, huwag mong antayin si Lord ang magdamot sa iyo. Sinasabi po dito mga kapatid, si Job, kilala natin si Job. Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon rin ang babawi. Purihin ang Panginoon. Ang sabi po dito, kung ating pagbubulay-bulayan, ito pong sinabi ni Job, makikita po natin na wala rin talaga tayong pagmamay-ari nung dumating tayo dito sa lupa. Nung nabuhay po tayo mula sa ating pagiging sanggol hanggang sa kung anong edad po tayo ngayon, lahat po ng meron tayo ngayon ay galing po yan sa ating Panginoon, provided ng ating Diyos. Kasi yan po yung design ng ating Diyos. Kasi sa creation, di ba, ang nilikha muna ng ating Panginoon yung pangangailangan ng tao bago ang tao. Amen. Amen.
So, ganun din po ang ginagawa po sa atin na tayo po ay dumating dito sa lupa, dumating po tayo, nagkaroon tayo ng buhay na wala tayong dala. Kaya ang sabi diyan, babalik din po tayo sa lupa na wala rin tayong dala. Amen. At ito pa, no? Kaya mahirap magdamot kay Lord. Sabihin niyo nga sa inyo mga katabi, mahirap magdamot kay Lord. Mahirap pong magdamot sa ating Panginoon. Bakit? Dahil ang Diyos, kung ang Diyos ang nagbigay, kaya rin po yung bawiin ng ating Panginoon. Kapangyarihan niya ng ating Diyos. Meron nagtatanong, meron ako nakita mga kapatid na naengkwentrong tanong mga kapatid, na kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit siya pumapatay? Nakaranas na kayo ng ganyan tanong? Natanongan na kayo ng ganyan? Nasabi niyo, kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit siya pumapatay? No? Di ba ang pag-ibig, dapat pag ang Diyos, pag-ibig, kahit yan yung gaano kasama ng tao, yan ay mamahalin pa rin ng ating Panginoon. Oo, kaya po yung gawin ng ating Diyos. Actually, ginagawa na talaga ng ating Panginoon yan. Matagal na dapat patay yung ilan sa atin. Kuya Jimmy, tama po ba? Marami na pong sitwasyon, marami na pong pagkakataon na dapat wala na tayo dito. Yes. Pero nanatili tayo mga kapatid dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon. Amen. Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, we are not consumed. Ang sabi ng Bible mga kapatid. Hindi tayo nawala dahil sa pag-ibig ng ating Diyos. Kaya yung tinatanong nila, kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit ang Diyos ay hinahayaan niyang mamatay yung mga tao kahit inosente? Hindi na natin sakop po yun. Nasa isip na ng ating Panginoon. Pero ito po yung lilinawin ko sa inyo. Kung pinabayaan man yun ng ating Panginoon na mamatay, si Lord naman ang nagbigay ng buhay doon. Pagmamayari yan lahat ng ating Panginoon. Hindi kayo kumbensado? Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos, binigyang buhay ng hininga ng makapangyarihan. So yung buhay na meron po tayo ay galing sa ating Panginoon. At kung iisipin po natin, pagmamayari po tayong lahat ng ating Panginoon dahil yung buhay na meron tayo ay galing sa Kanya. Kaya wala pong kaso kung tanggalin kung patayin ang ating Panginoon ng isang tao dahil Kanya naman yun. Pinakamababaw na illustration, kapag meron kang manok, alaga mo yung manok, Boss Paul dyan, kapag may manok, mahilig daw siya mag-alaga doon. Hindi na kami nakatigil ng manok na alaga mo. No? Si Ate Leia, may manok pa dyan. Kapag may alaga kang manok, mga kapatid, Brother Eddie, may alaga kang baboy, may alaga po kayong mga kambing o baka, ano man yan mga kapatid. Kapag pinatay mo yan, wala kang kaso. Iyo yun eh. Ikaw ang may-ari nun eh. Yes. Kaya kahit ilang pang manok ang patayin mo, kahit ilang pang kambing ang patayin mo, kahit ilang pang baka ang patayin mo, kapag iyan, wala yung kaso. Ang may kaso, kapag pinatay mo yung baka ng iba, binanggul. Kapag yung baboy yung iba, alaga ng iba, pinatay mo, may kaso ka talaga. Kahit nga yung manok lang eh. May kaso ka talaga kahit itlog. Pati itlog talagang dinali yun, Marami. Nakaw. May kaso ka dun. Ganon din pagdating sa ating Panginoon. Si Lord ang nagbigay ng buhay sa atin, kaya wala po tayong magagawa kung kukunin po yan ng ating Panginoon dahil pagmamayari naman yan ng Diyos. Kaya mahirap questionin ang ating Panginoon dahil meron po talagang katotohanan na hindi mo pwedeng questionin ang ating Diyos. Dahil lahat ng mga bagay ay Kanyang naisin, mangyayari po yan dahil siya ang may-ari sa lahat ng bagay na yan. Hiniwala po ba kayo doon mga kapatid? Yan po yung hindi maintindihan ng iba. Nakakala nila nung sila po ay nabuhay dito sa mundo, ay kanila yung buhay na ito. Nakakala nila mga kapatid, nung nabuhay sila sa mundo, yung talino na meron sila, ay kanila yun. Sana walang ganyan po sa atin. Na ipinagdadamot natin yung mga bagay, even the small things, the little things, the tiny things, mga kapatid,
na ipagdamot natin sa ating Panginoon, hindi po sa inyo lahat yan. Yes, may effort kang ginawa, pero saan galing ang lakas mo? Amen. Oo, kung ginamit mo naman yung talino mo, kanino galing ang talino mo? Sige, wala ka ng lahat ng bagay na yan. Yung buhay mo, kanino galing yan? Sabi dito, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok. Wala tayong buhay. Wala tayong kabuhay-buhay. Sabi dyan mga kapatid, galing po tayo sa alabok. Kapag tayo ay may alikabok sa paa, pinapagpag lang natin. Inaapak-apakan lang pala tayo noon nung hindi pa tayo nalikha. Amen. Ganyan po kababa ng value natin. Walang halaga. Wala po tayong halaga. Pero dahil po, ang Diyos ang humawak sa atin. Amen. The touch of the Lord. Simple touch of the Lord, nagkakaroon ng malaking value yan. Amen. Once na hawakan ng Diyos ang buhay po natin, magkakaroon po tayo ng malaking value. Magkakaroon po tayo ng halaga. Hindi lang basta halaga, nagiging tayong pinakamahalaga. Kaya sabi nga mga kapatid, nagiging masterpiece tayo bigla. Amen. Mula sa alabok, nandiyan ka na ngayon. Yes. Ikaw na yan. Lord. At sabi diyan, ang tao ay mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Amen. Ano kayang standard ni Lord? Pag medyo flat ang ilong, mas mahaba buhay. Kasi mas malaki ang bilog eh. Hihingahan. Unfair yun. Basta buhay ako. Buhay. Kapag matapos kasi masyadong mahaba ang palubog. Basta buhay ako. Basta Alam tayo, bahala na yan mga kapatid. Basta tayo, hiningahan po tayo. Basta Amen ang ating Panginoon. Magpasalamat na lang tayo, isa po tayo sa nabuhay. Amen. Amen. Isa po tayo sa pinagkalooban ng buhay, kalakasan, katinuhan ng isipan ng ating Panginoon. Kaya salamat talaga sa ating Diyos. Mula sa alabok, nagkaroon tayo ng napakagandang halaga. Amen. Hindi nyo nakikita ang value nyo? Hindi nyo ba alam na masterpiece po tayo? Amen. Praise the Lord. Sino dito yung feeling niya sa sarili niya, siya yung pinakamaganda? Siyempre. Si Ate Lea, siya yung pinakamagandang babae sa mata ni Pastor Umpad. Why ba na? Wala nga lang yung body niya dito. Si Bana. Tayo mga kapatid, yung pinakamahalaga, hindi nyo ba alam mga kapatid, kahit ganyan ang mukha natin, wala akong sinasabi kung bakit mga maganda. Kahit ganyan ang mukha natin mga kapatid, matagal na tayong pinag-aagawan. Matagal na tayong gusto pikutin. Yes. Saan dito yung galing sa pikot? Ang lakas naman masamig doon. Matagal na tayong gusto pikutin. Alam mo kung sino mga kapatid, yung kaaway. Amen? Matagal na tayong pinag-aagawan ng ating Panginoon at ng kaaway. Matagal na tayong nabihag mga kapatid. Matagal tayong napikot ng kaaway Amen. na hindi tayo makaalis. Kasi kala natin doon na yung buhay po natin, pero dahil sa ating Panginoon, nagkaroon po tayo ng kalayaan. Amen? Matagal na tayong pinag-aagawan noon. Kahit nilikha tayo ng Diyos, inaagaw tayo ng kaaway. Amen. Pero salamat talaga sa ating Panginoon mga kapatid. Amen. Dahil tayo ay nilikha niya, tayo ay para sa Kanya. Amen. Hallelujah. Kaya tayo ay nilalapit talaga. Niligaw-ligawan tayo ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos mga kapatid. Nung tayo po ay mag-decide, magkaroon tayo ng desisyon na sumunod talaga sa ating Panginoon, nandito naman, nag-i-enjoy po tayo sa pananampalataya at sa buhay na kasama po natin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Kaya mahirap pagdamot kay Lord. Amen. Dahil yung buhay po natin ay galing sa ating Panginoon. Praise God. Kaya yung buhay pa lang natin, amen, yung buhay na binigay sa atin ng ating Panginoon, kung wala itong buhay na ito, ay wala rin tayo ngayon.
Kung ang buhay ay galing sa ating Panginoon, pagmamay-ari talaga yan ng ating Diyos. Amen. Kaya wala po tayong pwedeng ipagdamot. Ano po? Wala tayong pwedeng itago sa harapan ng ating Panginoon. Hayag, ang sabi ng Biblia, ang lahat sa paningin po ng ating Panginoon. Kaya lahat ng bagay na meron po tayo, ibigay talaga natin sa ating Diyos yan. Ito lang ang problema. Bagamat alam po natin o may wastong kaalaman po tayo sa mga ganitong bagay, ang nakakalungkot na parte ng pagiging tao natin, bagamat may knowledge tayo kahit gaano yung level of IQ po natin, madali namang intindihin na galing kay Lord lahat eh. Pero bakit ang hirap gawin na ibigay sa ating Panginoon lahat? Yung 100%. Tama po ba? Pwede. Mananampalataya ka na, matagal ka na, o baguhan ka pa, mahirap talaga magbigay kay Lord. Yes. Lahat ng tao, nararanasan po natin yan. Kasi iba ang pananampalataya. Kailangan mo munang gumawa bago mo makita. Amen. Kaya minsan, yun po yung nagiging hadlang po sa atin. Yung kawawalan ng pananampalataya. Bakit kaya? Bakit nahihirapan tayong ibigay sa ating Diyos ang nararapat na alay na para sa Kanya? Hindi naman swapang ang ating Panginoon. Amen. Hindi naman niya lahat, bagamat Kanya ang lahat ng bagay, pero may part lang na kailangan tayong ibigay sa ating Panginoon eh. Amen. Yung buong oras mo ba'y para sa ating Panginoon? Hinihingi ba niya lahat yan? Hindi naman. Sana lang. Nakakalimutan mo nga si Lord minsan eh. O hindi, kadalasan pala. Amen. Amen. Ay, amen. Gaano kadalas ang minsan? Everyday. Di ba? Hinihingi pa sa iyo lahat yan mga kapatid. Sinasabi pa sa Biblia na buong maghapon ibigay mo sa ating Panginoon. Wala namang sinasabing ganyan. Morning at morning at night. Nasa tao kasi yun eh. Kung gusto niyang ibigay sa ating Panginoon, ibibigay niya sa ating Panginoon. Pero ang ating Panginoon, hindi yan nagdi-demand ng sobra. May mga nakalagay sa Biblia mga kapatid na buong lakas natin ibigay natin sa ating Panginoon. Tama lang naman yun. Amen. Pero hindi tayo purisahin mga kapatid na dito ka na matulog sa church. Maghapon kang mag-pray. Mula umaga hanggang gabi mag-pray ka. Wala namang ganung Pag ililiteral mo yun ay kahit prayerful ka, kakaunti lang ang buhay mo. Hindi, tao pa rin kasi tayo. Ano po? Di ba, sabi nga ng Biblia, manalangin walang pati. Hindi naman natin nililiteral yun eh. Kasi kapag niliteral natin, hindi rin lahat tayo makakasunod. Tama po ba? Sino dito yung may mahabang prayer? 30 minutes of prayer. Praise the Lord. May isa lang nag-praise the Lord. 10 minutes, kaya manalangin ng 10 minuto. Nang hindi pa ulit-ulit. Na walang inuulit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 5 minuto, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord Jesus. Yeah. Di yung intimate prayer. Yes. Yung malalim na panalangin. Ano po? Yan po, dyan natin makikita yan kung hanggang gaano ka. Kasi merong mabababaw na panalangin. Amen. Katulad sa pagkain. Thank you, Jesus. Amen. Mabababaw na panalangin po yun kasi nagpapasalamat ka lang sa ating Panginoon. Amen. Sila dito yung yung nag-pray lang sa pagkain, na-revive na. Grabe yung prayer. Kaya isang oras na, tatapikin ka na, tama na yan. Yung prayer mo sa pagkain hanggang next week na. Lumamig na yung ulam. Pag nawalat mo, wala na eh. Nauna na yung mga aso. Nauna na yung mga pusa. Sila na yung nagsaya. May mga
mga mababaw na prayer, pero yun yung mga intimate prayer, mga kapatid. Yung malalalim na panalangin, yung talagang panalangin, ramdam mo ang ating Panginoon na nandyan. Kinakausap mo. Nandyan, mga kapatid, kapiling mo ang ating Panginoon. May mga ganyang panalangin. Pero minsan, ang hirap ibigay. Yes. Ang hirap simulan ng mga bagay na yun, na dapat yan naman talaga ang ginagawa natin bilang mga mananampalataya. Kaya sabi nung kanta, bakit ba ang hirap italaga ng buhay na sa iyo naman nagmula? Nasa atin naman nasa Panginoon naman nagmula. Ang hirap italaga, ang hirap ialay ng buhay na galing naman sa ating Panginoon talaga. Maraming mananampalataya na kahit matagal nang naglilingkod sa ating Panginoon, talagang nagkakaroon ng reservation. Alam niyo ba yung reservation? Yan yung natin, pinagdadamot natin sa ating Panginoon yung isang parte ng pananampalataya natin. O kung marami ka reservation, maraming parte ng pananampalataya natin. Ang tanong ko, mga kapatid, pinagdamutan ka ba ng ating Panginoon? Isipin po natin. Pinagdamutan ba ako ni Lord? Hindi. May prayer ka po na hindi sinagot ng ating Panginoon? Meron po kayo mga prayer na hindi sinagot ng ating Panginoon? Ibig sabihin po ba na pinagdamutan tayo ni Lord? Hindi naman. Hindi naman. Nililinaw lang natin. Kailangan natin linawin. Kasi baka yun ang isip ng iba. Ay, pinagdamutan ako ni Lord, hindi binigay yung aking dalangin. Maganda yung nalilinaw natin. Parang nagkakaayon tayo sa usapan. Ano po? Sa atin, pinagdamutan po ba tayo ng ating Panginoon? Yung mga panalangin ba natin hindi sinagot ni Lord, pinagdamutan ba tayo sa parting yun? Hindi naman. Nahuli na tayo. Ito, bigyan ko kayo ng sitwasyon. Pinag-pray mo yung iyong magulang. May sakit. Namatay pa rin. Pinagdamutan ka ba ng ating Panginoon? Hindi ba? Oh, nag-iiba na. Nag-iisip na yung iba. Nag-iisip na yung iba. Nandun na lang yung buhay niya. Kasi sa iba, pinagdamutan sila ng Panginoon. Ganun ang isip nila. Kasi masakit sa damdamin kasi yung kamatayan. So, sinari mga kapatid, kung mabuhay yung magulang mong yan, ipinilit mo sa ating Panginoon, mabuhay siya ng lantang gulay, mag-i-enjoy din kaya yung magulang na yan? Saka po yung babae. Yung ipinanalangin mo? Hindi rin, baka kutusan ka pa na. Hindi, malapit na ako ngayon eh. Nasa pinto na ako eh. Biglang may kumulbit sa akin, hindi nila ako pabalik. Hindi ka pa gumawa. Sasama na kita sa susunod. Hindi mga kapatid, hindi tayo pinagdamutan ng ating Panginoon. Given na yan. Alam na natin yan, pero bakit tayo nagdadamot kay Lord? Napaka-unfair po natin. Amen? Sabihin niyo sa iyong katabi, ang unfair mo. Unfair mo. Sarili ko na unfair mo. Unfair po natin sa ating Panginoon. Matagal na po tayong unfair sa ating Panginoon. Matagal na po tayong hindi patas sa ating Panginoon. Amen? Sa mga kunting sandali, mga saglit lang naman tayo hinihinga ng Panginoon ng ng mga bagay-bagay. Oras minsan, sa isang linggo, ilang beses lang tayo nagsisimba. Sunday lang. Oh. Sunday, yung talagang proper service, isang beses lang. Yung mga prayer meetings, yung mga mga additional prayer meetings, overnight, ilang oras lang yan. Hinihingi sa atin ang ating Panginoon. Bakit pinagdadamot pa tayo kay Lord? Amen? Hindi tayo makapunta. Paglinggo. Amen. Hindi nyo ba alam mga kapatid, ninanakawan natin ang oras ng ating Panginoon? Late kasi tayo pumunta eh. 8:30 kasi dapat. Ilan na nga lang, 8:30, minsan nag 8:30, 9:30, 9, 10, 11, 12 na. Pag napapasarap lang ako, nasa 12 lang tayo. Uy, ilang oras lang yun. Binibigay natin nalilate pa tayo, ninakawan na natin ng ilang minuto.
Bayaran mo. Hindi kayang Hindi bayaran. kayang bayaran. Tapos sa ibang gawain, ninakawan na mismo. Buong gawain. Amen. Buong oras, mga kapatid. Tapos pagdating sa bahay, hindi rin makapagbasa. Ninakawan din ang oras ang ating Panginoon. Napaka-unfair. Pagbitin niyo yung katabi, ang unfair mo talaga. Unfair talaga natin. Hindi natin maibigay lahat sa ating Panginoon. Pero ito yung katunayan, mga kapatid. Wala pala yung... Ito. Kung tayo hindi mga tapat, siya ay nananatiling tapat. Yan naman ang masaya. Yan naman ang maganda, mga kapatid. Yan naman tayo, hallelujah, nagpapasalamat ng lubos sa ating Panginoon. Bagamat may mga pagkakataon, maraming pagkakataon na hindi po tayo tapat sa ating Panginoon. Marami tayong reservation, marami tayong kinukuhang oras sa ating Panginoon. Hindi tayo nagiging faithful. But the Lord remain faithful, mga kapatid. Ang Diyos ay nananatiling tapat po sa atin. Hallelujah! Hindi siya tinatamad sa atin. Amen? Kahit tayo tinatamad sa Kanya, ang ating Panginoon, pinagnanakawan natin ang oras, pero si Lord, hindi tayo pinagnanakawan ng oras. Amen. Kompleto pa rin yung 24 hours na gising ka. Gising ka, ano? Na humihinga ka. Meron mga taong gising 24 hours, ano, tagapagbantay ng mundo? Nagpagbantay na sa liputan, 24 hours gising. Dahil po ang tanong doon. Tanong, natutulog sa duty. Amen? Magiging parang natutulog. St. Peter. Sige. Tayo, mga kapatid, hallelujah, bagamat hindi tayo nagiging tapat sa ating Diyos, ang ating Panginoon ay patuloy na nananatiling tapat po sa atin. Magpasalamat talaga tayo, purihin talaga natin ang ating Panginoon dahil napakabait ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen. Hallelujah, na hindi tayo hindi nagkakaroon ng reservation ng ating Panginoon. Amen. Kasi buong buhay ng ating Diyos ibinigay po sa atin. Amen. Sa krus ng Kalbaryo, makikita po natin doon na ang Diyos talagang desididong ibigay sa atin ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng bawat isa po sa atin. Salamat dahil mayroong Diyos na sa atin ay umibig ng sukdulan. Amen. Nagmahal ng sobra po sa atin. Even though we commit sin, because of our unfaithfulness, Yes. but still His grace delivers. Amen. Ang kanyang mercy, ang kanyang awa, ang kanyang biyaya ay patuloy, mga kapatid, na binibigay sa atin. Nararanasan ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Na kahit tayo nagkakasala sa ating kawalan ng katapatan, ang kanyang biyaya ay patuloy pa rin nararanasan ng bawat isa. Kaya napakapalad po ng bawat isa sa atin, mga kapatid, na ang Diyos ay nananatiling Diyos sa buhay po natin. Kahit may mga pagkakataon ng Diyos ay hindi nagiging Diyos sa buhay natin, hallelujah, ikaw ay nananatili sa paningin po ng ating Panginoon. Ang sabi ng English version, mga kapatid, the apple of the eye. Ikaw yung pinakamaganda, ikaw yung laging tinitingnan ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya wag sana na dumating ang mga pagkakataon na lagi magdamot tayo na magdamot sa ating Diyos. Kaya matuto po tayong mamuhay para sa ating Panginoon. Amen? Mamuhay tayo na ang Diyos ang sentro ng buhay natin. Mamuhay po tayo na ang Diyos ang inuuna po natin. Hindi naman siya sakim para siya lang lahat, mga kapatid. Pinagbibigyan pa rin naman tayo ng ating Panginoon na marami mga pagkakataon na binibigay ng Diyos yung natin, yung kailangan natin eh. Kaya matuto po tayong sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Sabihin niyo sa inyong katabi, mga kapatid. Hallelujah, sunod tayo sa kalooban ni Lord. Sabihin niyo sa inyong katabi. Amen. Sunod tayo sa ating Panginoon. Kaya ba natin yan? Baka dito ka lang malakas umimen. Kaya ba natin sumunod sa ating Panginoon? Akala ko hindi ako kumisito.
Sa mga kapatid, kaya ba natin sumunod sa ating Panginoon? Trying. Sabi nga mga kapatid, saka na ako maniniwala kapag nakikita ko na. Trying na. Sa promise ng tao, ganyan ako eh. Pag nangako ang tao, saka na ako magpapasalamat kapag nakita ko na. Hindi ka naman Diyos eh. Ang Diyos, mga kapatid, magpasalamat ka na kahit hindi mo pa nakikita, pero ang tao, alam mo yan eh. Pag sinabi niya, totoo. Sinabi ng tao. I-appreciate mo na lang yung kanyang sa tao. I-appreciate mo na lang yung kanyang gustong gawin sa'yo. Yung sinabi. Pero maniwala ka na pag nandun na. Kasi para hindi tayo umasa. So dito yung matagal nang umaasa at pinaasa. Kay Lord, hindi tayo paaasahin ng ating Panginoon. Baliktad nga, si Lord nang umaasa sa atin eh. Kaya ba natin mga kapatid sumunod sa kalooban ng ating Panginoon? Medyo na. In season and out of season, be a faithful Christian. May pagpapala man o walang pagpapala, maging tapat tayong mananampalataya sa harapan po ng ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Yung mahina. Amen. Ang pagiging Kristiyano po natin, tandaan po natin, ang pagiging Kristiyano natin ay hindi lang panglinggo. Amen. Tama po ba? Yes. We should be everyday Christian. Not just Sunday Christian. Sino dito mga kapatid na Kristiyano lang sila pag linggo? Yeah. Amen. Dapat araw-araw tayong Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano ay Masayang tunay. masayang tunay. Kapag araw-araw po tayong Kristiyano mga kapatid, talagang sasaya po ang ating buhay. Parang hindi kayo masaya. Praise God. Masaya ba ang araw-araw po natin? Yes. Po, pastor. Lalo na pag nasa bahay. Masayang buhay kung may kape. Kasayahan ng kape. Masaya kasama yung Hindi mga kapatid, diba sabi ko nga kanina, walang kape sa in season and out of season, maging faithful Christian tayo. Amen. Hallelujah, ganun din. Kung patuloy tayo magiging Kristiyano, araw-araw, may pagsubok man o pagpapala man ang buhay po natin, kung araw-araw tayo magiging Kristiyano, araw-araw din po tayong pasasayahin ng ating Panginoon. May kapagsubukan man, wala mang kapagsubukan, patuloy pa rin tayong papasayahin ng ating Panginoon. Dahil kung linggo lang tayo magiging Kristiyano, linggo ka lang magiging masaya. Amen. Hindi ka guilty. Tama po ba? Amen. Tama yun. Tama po. Tandaan po natin, nilikha tayo ng ating Panginoon, hindi para sa mundong ito. Amen. Kaya hindi tayo kayang pasayahin permanently ng mundong ito. Ang kasiyahan sa mundong ito ay meron din, pero hindi po yun pang permanente, pansamantala. Ang kasiyahan na kayang ibigay ng mundong ito. Bakit mga kapatid? Mga minamahal. Ano siguro to? Miracle Crusade, no? Si Almeida, pag i-address niya yung kanya, mga minamahal. Libre ka lang sila. Mga minamahal, ang sabi ni Pedro, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito, talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. So, meron palang nagdidigmaan sa atin. Amen? Ang sabi po dito, mga kapatid, tayo po ay hindi taga dito. Sino dito yung masaya na sa sanglibutang ito? Masaya ka na sa buhay mong ito. Kahit walang pananampalataya, masasabi mo, masaya naman ang buhay kahit hindi ako nag-church. Masaya naman ang buhay kahit hindi ako nagpe-pray. Masaya naman ang buhay kahit hindi ako nagbabasa ng salita ng Diyos. Masaya naman ang buhay kahit hindi ako nakikinig sa preaching, sa exhortation, sa song leading.
Masaya naman ang buhay kahit hindi associated sa Christianity, sa pananampalataya. Yung masasaya, may iwan yan dito. Kapag naging masaya ka sa mundong ito, mga kapatid, may iwan ka dito. Amen. Sinong gustong maiwan sa sanglibutan? Sinong gustong maiwan sa mundong ito? Sabi po dito, mga kapatid, we are just strangers. Tayo po ay mga dayuhan lang sa daigdig na ito. Tumatahid lang. Kaya bawal tayong ma-inlove sa sanglibutan. Kasi kapag ma-inlove tayo sa sanglibutan, iiwanan ka dito ni Lord. Yes. Init yun. Sabi nila, mga kapatid, may isang kwento. Kinausap siya ng isang isang Kristiyano, tapos isang homosexual. Sabi niyan, paano yan? Kapag hindi ka nagbago, hindi ka mapupunta sa langit. Kasi pinaliwanagan niya. Sabi nung bading, hindi ko naman target yung langit. Target ko yung rainbow. Pupunta kami sa langit, kami din sa rainbow. Ganun mga kapatid. Ganun pa rin yung langit. Dito pa rin ang bagsak ng mga kapatid. Amen? Kahit anong mangyari. Tayo mga kapatid, hallelujah, doon po tayo sa langit na tahanan na ipinangako po sa atin ng ating Panginoon. Kaya hindi masyado tayo nagdudwell sa lugar, sa mundong ito, hindi masyado tayo hindi natin ginagawa. Amen? Hindi tayo nagpapakabala sobra sa mundong ito kasi tayo po ay mga dayuhan lamang. Meron po tayong isang lugar na pupuntahan. Amen? Kaya yung mga bagahe natin bilang mananampalataya, lagi tayong ready para hindi po tayo maiwan. Dahil kung ang ating kagayakan ay kagayakan ng mundo, maiiwan tayo dito sa mundo. Kaya ang kagayakan po natin ay kagayakang panglangit. Yan po yung pinapamuhay natin kasi dayuhan lang tayo dito. Sightseers. Titingin-tingin lang tayo dito, mga kapatid. Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na lungsod natin. Hindi pala tayo talaga taga rito. At ang hinahanap natin ay ang lungsod na darating. Amen, may darating. Kaya sabi ng Tito, mga kapatid, meron tayong pag-asang inaantay. Kasi hindi po tayo taga dito. Kaya yung pagsubok na meron ka ngayon, na pinagdaraanan mo, mawawala rin yan kasi iiwanan mo yan. Amen. Yung mga pag nagdadaanan po natin mahihirap na sitwasyon, hindi yan tatagal kasi pansamantala lang po tayo dito. Iiwanan po natin yan. At ang sabi po dito, nilinaw mga kapatid ni Pablo, ngunit tayo'y mamamayan ng langit. At naghihintay tayo ng tagapagligtas mula roon, ang Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya mga kapatid, hallelujah, salamat sa ating Panginoon. Ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos para sa Kanya at para tayo mga kapatid ay makapiling ng ating Panginoon. Dahil hindi po talaga tayo taga rito. Kaya yung karamdaman, Sister Mida, mawawala rin yan. Yung kahinaan, mawawala din yan. Yung kayamanan, mawawala din yan. Yung lakas na meron ka, yung accomplishment mo na nakuha dito sa mundo, mawawala rin po yan. Dahil kung ikaw ay mananampalataya, lahat ng meron tayo, iiwan lang din natin lahat yan dito. Pero yung pananampalataya natin sa ating Panginoon, ang siyang magdadala sa atin sa piling ng ating Diyos. Hallelujah, purihin natin ang ating Panginoon. Sa totoo lang, we are dual citizen. Saan yung isa? Senior citizen. Tama, senior citizen. Nakaisa ka dun Filipino citizen. Brother Jimmy, senior citizen. At ang sabi dito ni mga kapatid sa English, sa Amplified, citizen of heaven. Amen. Tayo po ay
citizen na sa langit. Hallelujah! Parang hindi kayo masaya mga kapatid na ang ating citizenship, amen, ay sa langit. Paano natin na-avail? Na-avail natin yan nung simula tayong magsunod sa ating Panginoon. Na-avail natin yan. Nagkaroon tayo ng lisensya, mga kapatid, nung napuspos tayo ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, na siyang naging tanda na tayo po yung babalikan ng ating Panginoon at dadalhin sa piling ng ating Diyos. Kaya mahalaga po, mga kapatid, na may tatak na yung ating pananampalataya. Meron tayong banal na Espiritu ng ating Panginoon, dahil kahit may paniniwala ka, pag pinakita mo yung citizenship mo sa langit, walang tatak, hindi ka rin makakarating doon. Ang magpaparating sa atin doon ay yung banal na Espiritu ng ating Panginoon, na siyang tatak ng mga mananampalataya, na sa pagbabalik ng ating Panginoon, isa po tayo sa sasalubong sa ating Diyos. Hallelujah! Buhay man tayo o patay na sa panahon na yon, ang mahalaga, sasalubungin natin ang tagapagligtas, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, na siyang makakasama natin sa pangwalang hanggan. Hallelujah. Kaya hayaang ibigay natin sa ating Panginoon at ang ating sarili, dahil tayo po ay para sa Kanya. Huwag na natin ipagdamot. Kasi yung mga bagay dito sa lupa ay iiwan din natin. Bakit mo pa ipagdadamot yan? Amen. Kung yung pala mga bagay na meron ka ay iiwan mo lang din. Yung oras mo bilang dito. Pero pagkasama na natin ang ating Panginoon, nandiyan na mga kapatid. Hallelujah. Unlimited. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. For by Him were all things created, that are in heaven, that are in earth, visible, invisible. Ano po? Ano yung mga visible? Mga meron tayo. Invisible, yung intellectual natin. Lakas natin, mga kapatid. Spiritual strength natin. Ano po yung paniniwala natin? Nasabi na, all things were created by Him and for Him. Amen. Praise Sa God. pamagitan niya at para sa Kanya. Kaya ibigay talaga natin sa ating Panginoon ang nararapat na mapagsamba, nararapat na pagpupuri, nararapat na alay sa ating Panginoon. Hallelujah, huwag na natin isipin. Hallelujah, kung ano yung babalik. Ang mahalaga na ibigay natin sa ating Panginoon ang para sa ating Panginoon. Hallelujah, yan po yung maging damdamin po natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po sa pagbibigay. Sinasabi ko po sa inyo, hindi yan sa pinansyal, hindi yan sa material. Marami pa tayong pwedeng ibigay sa ating Panginoon. Hallelujah, kaya kung ano yung dapat nating ibigay at nararapat sa harapan ng ating Panginoon, ibigay po natin yan sa ating Diyos. Walang maliit, malaking bagay sa ating Panginoon kapag binigay mo ng buong loob mo. Di ba pinakita po yan doon sa babae? Ang binigay niya, kusing. Maliit na bagay sa paningin ng tao. Pero dahil may halaga doon sa babae, malaking bagay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sa atin mga kapatid, mga kaibigan, hallelujah, maliit man o malaking bagay ang ibigay mo sa ating Panginoon, mahalaga po lahat yan sa ating Diyos. Kung ibinibigay mo sa ating Panginoon ay panalangin para sa mga kapatid, malaking bagay yan sa harapan ng ating Panginoon. Kung ang binibigay mo, ang kaya mo lang ngayon ay effort, pagtatapat, malaking bagay yan sa ating Panginoon. Lahat po ng ginagawa natin sa ating Diyos ay mahalaga sa paningin po ng ating Panginoon. We are highly appreciated by the Lord. Kung hindi ka ma-appreciate ng mundo, kung hindi ka ma-appreciate ng tao, ang Diyos, highly appreciated ka ng ating Panginoon. Yung mga simple effort na ginagawa natin, yung mga simpleng bagay na binagawa natin sa gawain ng ating Panginoon, sa ating mga kapatid, o sa kung ano pa man, yung mga maliliit na bagay na yan, nakikita po yan ng ating Panginoon. Sabi nga, walang lihim
sa harapan ng ating Panginoon. Hayag lahat ng ginagawa natin sa ating Panginoon. Hindi mo kailangan i-pronounce yung mga ginagawa mo. Ang kailangan lang, mga kapatid, makita ni Lord yung effort, makita ni Lord yung kalooban mo, yung ginagawa mo para sa Anyan, mga kapatid. Hallelujah, nakikita ka po ng ating Panginoon. Hindi mo man sinasabi sa iyong kapatid na ipinapanalangin kita, pero ang ating Panginoon ang nagre-reward sa iyo. Di mo man nakita ng tao ang ginagawa mong effort para sa gawain ng ating Panginoon, pero nakikita ka ng ating Panginoon. Hindi ka man nababati sa iyong ginagawa, pero nakikita ka ng ating Panginoon. Lahat ng bagay na ginagawa natin sa ating Panginoon na galing sa ating puso, lahat ng binibigay natin sa ating Panginoon na galing sa ating damdamin, hallelujah, nakikita po yan lahat ng ating Panginoon. At masaya ang ating Diyos na ginagawa mo yan dahil hindi ka humihingi, mga kapatid, ng appreciation sa tao. Hindi mo ginagawa yan para mapansin ka ng tao. Hindi mo ginagawa yan, mga kapatid, para batiin ka sa unahan. Sa'yo lang ang ginagawa mo yan para makita ka ng ating Panginoon. Hallelujah. Para makita ni Lord, hallelujah, yung katapatan na meron ka sa iyong puso, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, huwag nating pagdamutan ng ating Panginoon. Kapag nararapat, ibigay talaga natin sa ating Panginoon. Kapag para sa ating Diyos, ibigay natin sa ating Panginoon. Dahil ang ating Diyos, mga kapatid, lagi ko pong sinasabi po sa inyo, hindi nyo kaya ang pagpapala ng ating Panginoon. Once the Lord bless you, ready your storehouse. Amen. Praise the Lord. Amen. Kasi kapag si Lord ang nagbukas ng tarangkahan ng langit, nagbukas ng durangawan ng langit, sabi ng Bible, mga kapatid, walang silid na paglalagyan. Kaya, ready your storehouse. Amen. Kung saan mo inilalagay, hallelujah, kung saan mo, mga kapatid, hallelujah, nasa sa inyo yan. Amen. Kaya kung marami pa tayong reservation sa ating Panginoon, hindi pa natin maibigay, tanggalin mo na yan. Kung marami ka pang pag-agam-agam, ipag-pray mo, Lord, tanggalin mo itong pag-agam-agam na ito. Kung marami ka pang pinagdadamot na oras, lakas, effort, o ano pa man, mga kapatid, na pinagdadamot mo sa ating Panginoon, hindi mo na ipagdamot, mga kapatid. Amen. Nakikita lahat ni Lord ang lahat ng iyong ginagawa. At He appreciate it all. Hallelujah. Na-appreciate po yan lahat ng ating Panginoon. Kaya, sa oras na ito, mga kapatid, talaga huwag natin pigilan ang ating sarili. Hallelujah, na ibigay lahat sa ating Diyos. Hallelujah. Dahil sa pamamagitan niya, nandito tayo. At ang lahat ng meron tayo ay para sa Kanya. By Him and for Him. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Lord Jesus, kami po ay nagpapasalamat ng lubos, Panginoon Jesus. Salamat God, hallelujah, na patuloy na nililikhaan mo kami ng bagong puso, ng bagong buhay, bagong pananampalataya, Panginoon Jesus. Salamat, Panginoon Jesus, sa mga maraming pagkakataon na binibigyan mo kami ng mga pagkakataon, God, hallelujah, second chances na binibigay niyo po sa amin, bagamat kami po, Lord, hallelujah, ay hindi nagiging tapat. Salamat, hallelujah, sa iyong pag-ibig, sapagkat sa kabila ng aming hindi katapatan, ay nandyan, Panginoong Isus, ang iyong pagtatapat sa bawat isa sa amin. Kaya, Lord, hayaan masuklian po namin ito. Hallelujah. Hindi man namin matapatan, Lord, ang lahat ng binibigay mo. Pero itong buhay namin, God, hallelujah, ito lang yung tanging alay namin. Hallelujah, sa inyo. Hallelujah. At nawa, Lord, na sa buhay namin ito ay siyang maging maayos. Hallelujah. Mabangong samyo. Hallelujah. Na alay para po sa inyo, Panginoong Isus. Tulungan mo pa kami. Hallelujah, na maging tapat palalo sa iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na magawa namin ang iyong kalooban sa aming buhay. At hayaan, God, hallelujah, na kayo po, Panginoong Isus, ang humawak ng aming buhay, humawak ng aming isipan, at ng aming puso, Panginoong Isus, upang, God, hallelujah, kung anumang reservation
kung ano man God, doubt na meron po kami sa aming pananampalataya, ay matanggal ang mga ito at palitan God, hallelujah, ng isang puso na masunurin sa iyong kalooban at sa iyong kagustuhan, Panginoong Hesus. Kaya salamat God, hallelujah, panalangin ko sa aking mga kapatid at sa bawat isa sa amin, Panginoon, dagdagan mo pa ang aming pananampalataya, Panginoong Hesus, upang maibigay namin ang nararapat at higit pa sa dapat namin gawin, Panginoong Hesus, hallelujah, ibigay para po sa inyo. Salamat, Lord, sa mensaheng ito at patuloy kang maluwalhati sa oras na ito at patuloy namin itinataas ang iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. At tayo po mga kapatid ay nakakatayo na.